Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse na taga Bethlehem, sapagkat pinili ko ng maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit puso ang tinitingnan ko." Isa-isang tinawag ni Jesse ang 7 niyang anak, ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jesse, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yang pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jesse. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimulan ang paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jesse. Siya ay makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Saul ay ang unang haring pinili ng Diyos para sa mga Israelita noong nagpumilit silang bigyan sila ng hari tulad ng mga bansa sa paligid nila na may mga hari. Si Saul ay magandang lalaki at matangkad. Nangingibabaw siya sa lahat. Nagsimula si Saul na magaling na hari, ngunit siya ay hindi na natiling tapat sa Diyos. Mas concerned siya sa kanyang pagiging hari kaysa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Dahil dito, tinanggihan siya ng Diyos. Inutusan ng Diyos si Samuel na pumunta sa Bethlehem at doon ipapakita niya sa kanya ang magiging bagong hari. Siya ay isang anak ni Jesse. Pinatawag ni Samuel si Jesse at dalhin ang lahat ng mga anak niya. Dumating sila at isa-isang hinarap ni Jesse ang mga anak niya kay Samuel. Noong dumating ang panganay na si Eliab, nagbugtong hininga si Saul. "Ito na ang hari ng Israel," nasabi niya sa kanyang sarili. Siya ay makisig, malusog, magandang lalaki at maginoo. Pero hindi siya ang pinili ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Samuel na ang mga tao ay tumitingin at nadadala ng panlabas na anyo at mukha. Pero ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso. Wala sa 7 mga anak ni Jesse ang napili. Nagkamali ba ang Diyos? Kaya tinanong ni Samuel si Jesse kung ito lang ba ang mga anak niya. Mayroon pang isa, pero bata pa siya. Kaya pinaiwan niya na magbantay ng mga tupa. Sabi ni Jesse, "Ipakaon mo siya," sabi ni Samuel. Pagdating ng batang si David, sabi ng Diyos sa kanya,
na siya na ang langisan mo. Siya ang magiging hari ng Israel. Ang binabaliwala ng kanyang ama ang napili ng Diyos. Iba ang paningin ng Diyos kaysa ating mga tao. Mas nadadala tayo ng mga panlabas. Kaya ang hinahangaan natin ay ang mga magaganda, malalakas, magandang tindig, magaling kumilos. Iba ang Diyos. Mas pinapansin ng Diyos ang puso ng tao, ang kanyang basic attitude, ang kanyang pag-uugali. Marami sa ating mga tao ay nalilinlang ng mga panlabas na katangian. Sa eleksyon, ang tinitingnan ay kung pogi ba o maganda ba ang kandidato. Kung siya ba ay mayaman, kung siya ba ay sumasayaw o magaling bang magtalumpati. Hindi natin inuusisa kung siya ba ay tapat sa kanyang asawa. Kung siya ba ay responsable sa kanyang pamilya, kung tinutupad ba niya ang kanyang mga salita, kung magalang ba siya sa mga tao, at nagpapahalaga at nakikiisa sa mga mahirap. Dapat natin baguhin ang ating pag-evaluate sa tao, lalo na sa mga magiging leaders natin. O Panginoong Diyos, ipadala mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang maiugnay namin ang aming pagtingin sa aming kapwa tulad ng pagtingin mo. Ibahagi mo sa amin ang iyong karunungan sa pagkilala sa aming kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.